Hinihingal na tumatakbo papasok ng ospital si Daniel, matapos marinig ang sinabi ng doktor na nakausap niya sa cellphone. Gamit ang numero ni Bernadette. Kasalukuyan daw naka-admit ang dalaga sa naturang ospital, at nang marinig niya ang salitang ospital, ay hindi na niya hinayaan pa ang doktor na matapos magsalita. Kaagad na tinungo niya ang sasakyan, upang puntahan ang dalaga. "Where is she, Doc?" Bungad na tanong niya sa doktor, na unang nakita niya pagkapasok niya. "She who?" Gulat at nagtatakang balik tanong ng doktor. Oo nga pala, hindi niya nabanggit ang pangalan ng dalaga. Bernadette Lynn Mijares, anang si Daniel sa doktor. Tumango naman ito, at sinamahan siya papunta sa kwarto ng dalaga. "Thank you, Doc." Pasalamat niya sa doktor na tinanguan nito, at nagpaalam bago umalis. "What happened?" Nag-aalalang tanong niya sa dalaga, nang maituon na rito ang atensyon. "I'm fine, nahimate lang ako." Mahinang tugon ng dalaga, pero nakakapagtaka ang ikilos nito. "Mabuti at nakita ka ng mga tauhan mo. Sigurado ka ba na okay ka lang?" Muling tanong ni Daniel. At sinalat ang noo ng dalaga. "Ano ka ba? Para kang sira. Nahilo lang ako kaya ako natamba." Pagpapaliwanag ng dalaga, at inilayo ang kamay ni Daniel sa kanya. Nang may kumatok sa pinto, sabay silang napatingin sa pintuang bumukas, at sa pumasok rito. "Oh, excuse me. Pasensya na at naabala ko kayo. Ako nga pala si Dr. Macy. Ang magiging obigay ni physician ng asawa po ninyo, sir." Anang babaeng nagpakilalang gynecologist. Sabay na nagkatinginan sina Daniel at Bernadette, dahil sa sinabi ng doktora. Marahil ay iniisip nito na siya ang asawa ng dalaga. Pero doktora, natatarantang ani ni Daniel, pero hindi na niya magawang tapusin ang anumang nais sabihin, dahil sa pagtanong ni Bernadette sa doktor. Dok, bakit ko po kailangan ng obigayni?" Puno ng pagtatakang tanong ng dalaga. "You are 8 weeks pregnant, Mrs." Anang doktora, ngunit napangiti ito ng hilaw, nang mapansin ang pagniwi ng dalaga, nakita ang gulat sa mukha ng dalawang kaharap. "Buntis po ako." Nauutol na tanong ni Bernadette, at hindi naman kaagad nakapagsalita si Daniel, na nakikinig lang sa usapan ng dalawang babae. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid, na parabang tumigil sa pag-inog ang mundo, at nagsimula lang muli ang pag-inog nito nang marinig ang pagtikhim ni Daniel. Doc, ang ibig niyo pong sabihin ay 8 weeks pregnant na si Bernadette?" Tanong ni Daniel upang siguraduhin kung tama ang narinig niyang sinabi ng doktora. Nakaagad naman niyang nakumpirma nang tumungo ang doktora. "Kung ganun, Doc, ano po ang mga dapat naming gawin para sa baby? Kamusta po ang baby? Maari na po ba kaming lumabas?" Nag-aalalang tanong ni Daniel sa doktora. "We have to run down some test para malaman. At kapag natiyak na ho natin na nasa maayos ang inyong mag-iina, ay maari na po namin kayong pauwiin." Nakangiting pagpapaliwanag ng doktora. "Kung ganon, sige po, Doc, gawin niyo na po ang lahat ng kailangan niyong gawin." Pagsang-ayon ni Daniel, at nilapitan ang dalaga, at nginitian na parabang sinasabi na okay lang ang lahat. "Beautiful, lalabas lang ako, tatawagan ko muna ang kapatid mo," palam niya sa dalaga na tinanguan naman nito. "Salamat, Daniel," aniya at saka yumuko. Kaagad naman na lumabas ang lalaki, upang tawagan ang kapatid ng dalaga, nang biglang tumunog ang cellphone niya. "Wife is calling." Napangiti si Daniel nang makita ang pangalan ng asawa sa caller ID ng kanyang cellphone. "Hello, honey." Malambing ang boses na bungad ng sa kabilang linya. "Hello, honey, I'm sorry. Hindi ako makakauwi agad," buong lambing na aniya. Alam niyang hindi maganda ang ginawa niyang iwan ang kanyang mag-ina, ngunit kailangan siya ngayon ni Bernadette. "May masama bang nangyari? Sinabi ni Manang sa akin na nagmamadali ka daw na umalis kanina." Tanong ni Alice sa kabilang linya. Mahihimigan sa boses nito ang pag-aalala. "I'm sorry, hon. Nagkaroon lang ng emergency." "Ganun ba? Sayang naman, gusto ko sanang mamili ngayon ng mga pasalubong kina Mommy, kaso nauna ka na palang umuwi. Pero okay lang, emergency naman yang ibinalik mo. Mag-iingat ka dyan, hon." Tugon ni Alice sa kabilang linya. Nakukonsensya naman si Daniel dahil sa sinabi ng asawa. Ngunit ayaw niyang sabihin ang totoo na hindi naman talaga negosyo ang may emergency. "Di bali, hon. Babawi na lang ako pagbalik niyo rito," malungkot na aniya sa asawa. "Hon,
Muling tawag niya sa asawa, nang wala na siyang naririnig na salita mula rito, kahit pa ang paghinga nito, ay halos di na niya naririnig. I'm here. Walang ganang tugon ni Alice. Wala na ang kaninang masayang boses nito. Nakukonsensya man siya dahil hindi niya mauuwian ang kanyang mag-iina, pero hindi naman niya pwedeng iwan na lang mag-isa sa ospital si Bernadette, lalo na sa kalagayan nito ngayon. Kakailanganin nito ang tulong niya, kapag lumabas na ang resulta. I'm sorry hon. There's an urgent thing that I have to personally handle. I'm so sorry honey. Promise babawi na lang ako sa susunod. I understand hon. Mag-iingat ka. Tugon ng kanyang asawa. I love you hon. Habol niyang sabi bago pa man ibaba ng asawa niya ang linya. I love you too. Sige na ako na ang bahala na magpapaliwanag kay Angel. Thank you honey. Aniya at humulik sa hawak na cellphone, na animo ito ang asawa niya. Matapos nilang mag-usap ng asawa, ay kaagad na isinunod niyang tawagan ay ang kaibigan niya na kapatid ni Bernadette. Sa kabilang banda, matamlay na pinatay ni Alice ang hawak na aparato, at pilit ang ngiti na tumingin sa anak. Ano po ang sabi ni Daddy Mommy? Is he coming? Excited na tanong ni Angel nang makitang ibinaba na niya ang hawak-hawak na cellphone. Huminga muna siya ng malalim ng ilang beses, bago sinagot ang tanong ng anak. Ayaw man niyang pasamain ang mood ng bata, pero wala siyang choice kundi ang sabihin dito ang sinabi ng ama nito. Baby, kasi ani ang animoy nagdadalawang isip na sabihin sa anak. Why mommy? I guess daddy is not coming. Malungkot na tanong ng bata, pero mas nagulat siya sa huling sinabi ng anak. How did you know? Nagtatakang tanong niya sa anak, at dahan-daang yumuko upang pantayan ang bata. Because it's written in your face mom. And besides I heard him telling Grand that he will send us back the chopper, if he can't come back. Tugon ng anak niya. I'm sorry baby, your daddy said that. He have something important to do, but he promised na babawi daw siya next time. Pagpapaliwanag niya sa anak. Tumango naman ang bata, pero hindi niya ito nakitaan ng pagkatuwa sa narinig. Ganito na lang. Why don't we pay a visit some of the souvenir shop here? At ibili natin ng pasalubong ang lola, lolo at tita Chris mo. Pilit na pinasaya niya ang boses, upang inganyuhin ang anak at mailayo ang isip sa hindi pag-uwi ng ama. Talaga mommy, yehey. Tere mommy may nakita ako kahapon na shop, noong mamili kami ni dad ng iihawin, masayang ani ni Angel na nagtatatalon at nagpapalakpak sa tuwa. Let's go baby, let's get ready. Aya niya sa anak na tinanguan naman ng bata, at inakay papasok ng kwarto upang magbihis. Sinamahan ni Alice ang anak niya sa kwarto nito, at ikinuha ng damit na susuotin. Kumuha siya ng dress na kulay pink, at pink na headband, at pink na sandalyas. Mahilig kasi ang bata sa kulay na pink, kaya halos kalahati ng mga gamit na meron ito, ay kulay pink ang naruroon. Matapos bihisan ang anak, ay pansamantala niya muna itong iniwan upang magbihis. Nang makapagbihis na silang mag-ina, ay una nilang pinuntahan ang shop, kung saan merong mga printed shirts na pwedeng ipampasalubong. Bumili siya ng tig-iisa para sa kaibigan, sa mga in-laws niya at sa kanyang ina. Kasama na rin ang sa kanilang pamilya. Look mommy, ang ganda ng bottle. Paano po kaya nila na ipapasok ang boat sa loob ng hindi nasisira? Curious na tanong ng bata, habang hawak-hawak ang bote, kung saan makikita sa loob nito ang isang uri ng sinaunang sasakyang dagat. Do you like that baby? Yes mom. It's nice po kasi. Tugon ng bata na tuwang-tuwa sa bote. Okay, miss will take this one. Aniya sa babae at inabot dito ang bayad. Nakangiti namang tinanggap ng babae ang bayad, at binalot ng maayos ang kanilang binili. Thank you so much ma'am. Matapos nilang mamili ng mga pampasalubong, ay naisipan niyang ipasyal muna ang anak. At kumain sa mga nakahilirang kainan sa paligid malapit sa dalampasigan. Sa dami ng kanilang pinasyalan mag-ina, ay pagod na sila nakabalik ng villa, agad namang nakatulog ang bata marahil ay dulot ng pagod. Nang makatulog na si Angel, ay agad namang sinimula ni Alice na ligpitan ang mga gamit nilang nakalabas, pati na ang kanilang pinamili, upang may handa na ang lahat sa kanilang pagbalik ng Manila kinabukasan. Kinabukasan ay maagang dumating ang helicopter,
at lumapag sa buhangin malapit sa may dalampasigan. Mag-iingat kayo iha. Nakangiting palm ni Ginang Morpeth, matapos siyang yakapin. Salamat din po sa pagtulong niyo sa akin, pati na po sa pag-aalaga sa anak namin. Walang anuman yun. Natutuwa akong alagaan si Angel. Anang matanda at binalingan ang kanyang anak. Paano baby, ingat kayo ni mommy. Magpakabait ka palagi. Okay po grand. Kayo rin po, ingat po kayo. Tugon ng bata sa ginang. Sige po. Aalis na po kami. Magalang na palm ni Alice sa ginang, bago nalalayan ang anak na umakyat ng helicopter. Ingat kayo. Balik kayo ulit. Nakasigaw na palm ng lahat ng tauhan sa resort, habang unti-unting umaangat silang mag-ina sa ere. Nakangiting ginantihan nila ang mga ito ng kaway, hanggang sa ang mga taong nakatayo sa buhangin, ay halos gahibla na lang ang laki, hanggang sa hindi na makita. Paglapag ng sinsakyan nila sa lungsod, ay sinundo naman sila ng driver ng kanyang asawa, upang ihatid sa kanilang bahay. Katahimikan naman ang sumalubong sa kanilang mag-ina nang umuwi sila. Wala ang asawa niyang inaasahan na naroon, kapag dumating sila. Malungkot na umupo ng sofa ang bata na sinundan niya ng tanaw. Baby, mukhang wala pa si daddy. Gusto mo bang puntahan natin si Tita Chris? Aniya sa anak at pilit, pinasigla ang boses. Talaga mommy. Tuwang saad ng bata, na biglang nagliwanag ang mukha nang marinig ang pangalan ni Chris, punta tayo. Okay mommy, I miss Tita Chris na kasi. Anito at hinalikan siya ng anak sa tuwa. Wait, I'll call Tita Chris. Palm niya sa anak. Agad na hinanap niya ang cellphone sa bag, upang tawagan ang kaibigan. Hello Chris, nasaan ka ngayon? Agad na tanong niya sa kaibigan nang sagutin nito ang kanyang tawag. Oh Alice. Ikaw pala, nasa mall ako ngayon. Bakit? Balik tanong ng kaibigan niya. Oh okay, pupunta sana kami ngayon ni Angel sa'yo, kaso wala ka pala sa bahay. Hinayang na aniya sa kaibigan. Talaga, pero hindi pa ako makakauwi kaagad ano ba? Ano na lang, bakit hindi na lang tayo sa mall magkita? Ay sige, sa mall na lang tayo magkita. Text mo ako kung saan kita pupuntahan. Aniya sa kaibigan. Sige. Text ko sa'yo kung saan tayo magkikita, teka kasama niyo ba si Sir Daniel? Pahabol na tanong ni Chris nang maalala ang asawa niya. Hindi namin kasama at may importante daw siyang gagawin. Ani ang tugon sa kaibigan. Paano? Sino ang magmamaneho ng sasakyan, magtataksi lang ba kayo? Balak ko kasi sana mag-groceries, ani ni Chris. Naikinilang na lang ni Alice. May driver ako, kaya oo na. Sasamahan ka namin ni Angel na mag-grocery mamaya. O sige na babay na. Text mo ako kung saan kita hahanapin. Bili niya sa kaibigan, bago patayin ang tawag. Angel baby let's go. Kaagad na tawag niya sa anak nang may baba ang tawag. Yes mommy. Mabilis na tugon ng bata, at kaagad na tumakbo palapit sa kanya, at humawak sa kanyang kamay. Napangiti siya nang makita ang katuwaan ang malaanghel na mukha ng anak. Wala na ang kaninang lungkot sa mga mata nito. Manong sa mall po tayo sa North EDSA po. Aniya sa driver na itinalaga ng asawa niya para magmaneho, at ihatid sila sa lugar na gusto nilang puntahan, kung sakaling hindi ito pwedeng maghatid sa kanilang mag-iina. Mommy why are we going to the mall po ba? You said earlier na sa bahay ni Tita Chris po tayo pupunta. Parang matandang reklamong tanong ng kanyang anak. Magkasalubong pa ang mga kilay nito, na animoy hindi nagustuhan ang sinabi niya sa driver. Kasi baby nasa mall ngayon ang Tita Chris mo nag-go grocery, nagkakamot ng ulo na pagpapaliwanag niya sa anak. Okay, let's go manong driver. Parang matandang ani ng bata, at kinuha ang PSP nito sa bag ng ina, at tahimik na naglaro sa biyahe. Nang makarating ng mall, ay kaagad na tinungo nila ang lugar na 10X ni Chris. Hi Angel. I miss you princess, masayang salubong ni Chris sa bata pagkababa ng mga ito sa sasakyan. Kamusta ang bakasyon beshi? Salubong na tanong ng dalaga, matapos makipagyakapan sa kaibigan at anak nito. Ayon, naunang umuwi ang asawa ko. Maikling tugon ni Alice, bago niyakag ang kaibigan na pumasok ng mall. Bakit? Gulat na tanong ng huli. May emergency daw. May problema ba sa company? Curious na tanong niya sa kaibigan. Hindi ko alam.
Ang alam ko okay naman ang lahat. Mommy, tita I want to eat Jollibee. Biglang ungot ni Angel, na ikinatigil ng dalawa sa paglalakad. Okay baby, aniya, ang mabuti pa kumain na muna tayo, bago ka namin samahang mag-grocery, yakag niya sa kaibigan na tinanguan ng huli bilang tugon. Pagdating sa loob ng fast food, ay agad na naghanap ng mauupuan si Chris, at pinaupo ang bata, si Alice naman ang pumila sa counter para umorder ng kakainin nila. Pagkatapos ibigay ang kanyang order, ay agad na dinala niya sa anak at kaibigan ang pagkain, at inabot isa-isa sa mga ito ang isang burger, fries. Wow, thank you mommy, tuwang pasalamat ng anak niya. Habang kumakain at ikinukwento ni Alice sa kaibigan ang mga naganap, habang sila ay nasa bakasyon. Di ba sabi mo may emergency, kaya naunang umuwi si Sir Daniel? Mahinang tanong ni Chris na ang buong atensyon, ay sa labas ng fast food chain. Bakit siya nandito? At sino ang binibilan niya ng gamot sa drugstore na kaharap nitong mall? Mahinang dugtong ni Chris sa naunang tanong. Nagtatakang nagangat ng tingin si Alice, at napatingin sa kaibigan na halos hindi na kumukurap sa pagkakatingin sa labas. Curious na sinundan ni Alice ng tanaw ang tinitingnan ng kaibigan. Nakita niya sa isang drugstore ang asawa, mag-isa lang itong ngunit mukha itong nagmamadali. Baka may tauhan siyang nasugatan or naaksidente sa site habang nagtatrabaho. Aniya na pilit kinukumbinsi ang sarili at hindi ang kaibigan. Dahil biglang kumabog ng gusto ang puso niya nang marinig ang sinabi ni Chris. Ngunit asawa siya at hindi niya pwedeng pag-isipan ng masama ang kanyang asawa. Kailangan niyang ibigay dito ang buong pagtitiwala niya.